Tumunog ang isang matinis na alerto. Sa loob ng silid na pinalalamig ng aircon at naliligo sa asul na liwanag mula sa 20 monitor, ang tunog na yon ay kasintalim ng isang patalim. Nanigas ang mga daliri ni Javier del Rosario sa ibabaw ng keyboard. Automatikong napunta ang kanyang mga mata sa screen na may markang Lucas Vitals. Ang linya ng heart rate ng kanyang bunsong anak ay biglang tumaas. Isang matarik na bundok sa gitna ng payapang kapatagan. Hindi ito normal. Pinakiramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa loob ng penthouse na ito, sa tuktok ng Makati, walang puwang para sa mga bagay na hindi normal. Bawat hininga ng kanyang kambal na anak ay sinusukat. Bawat pintig ng kanilang puso ay itinatala. Bawat milimetro ng paggalaw ay sinusubaybayan ng mga sensor na nakakabit sa kanilang mga katawan. Ito ang kanyang kuta, ang kanyang kaharian ng datos. Dito, ang pag-ibig ay isinasalin sa mga numero at graph dahil ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga numero ay hindi nang iiwan. Muli niyang tiningnan ang screen. Dahan-dahang bumabalik sa normal ang tibok ng puso ni Lucas. Isang maling alarma, isang computer glitch, marahil. Ngunit ang takot na kumalat sa kanyang dibdib ay totoo. Ito ang takot na pilit niyang tinatabunan araw-araw sa ilalim ng mga mamahaling kagamitan at mga pinakasikat na doktor. Ang takot na baka sa isang iglap, mawala na naman ang lahat sa kanya. Everything is under control. Bulong niya sa sarili. Isang panalangin, isang utos. Sa isa sa mga monitor, nakikita niya ang kabuuan ng silid ng mga bata. Mukha itong isang high-tech na hospital suite. Si Mateo at Lucas, kapwa 6 na taong gulang, ay nakahiga sa kanilang mga kama, napapalibutan ng mga makinang tahimik na kumikislap. Ang tanging palamuti sa dingding ay ang mga kamera na nakatutok sa kanila. Ang mga mata sa pader. Maya-maya, isang anino ang pumasok sa kwadro ng kamera. Isang babaeng maliit, nakasuot ng simpleng uniforme ng caregiver. Ito ang bagong dating. Ang pangalan niya, ayon sa file, ay Veronica Cruz, galing sa Tondo. Pinanood ni Javier ang bawat galaw nito. Inaasahan niyang susuriin nito ang mga IV line, titingnan ang mga monitor, o babasahin ang chart. Pero hindi. Lumapit si Veronica sa kama ni Mateo. Hindi niya tiningnan ang mga makina. Tinitigan niya ang mukha ng bata. At pagkatapos, sa katahimikan ng sterile na silid, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Nagsimula siyang kumanta. Isang mahinang himig, isang lumang papuring kanta na naririnig lang sa mga probinsya. Ang boses niya ay hindi perpekto, pero ito ay malinaw at punoong init. Kumunot ang noo ni Javier. Agad niyang pinindot ang buton ng intercom. Ang kanyang boses ay malamig at walang emos. Boses na sanay mag-utos at hindi sanay masagot. Miss Cruz. Mula sa kamera, kitang-kita ni Javier ang bahagyang pagkabigla ni Veronica. Napahinto ito sa pagkanta at napatingin sa direksyon ng hidden camera na para bang alam niyang mayroong nanonood. Sumunod ka sa schedule, mariing sabi ni Javier. Ang trabaho mo ay sundin ang plano ng mga doktor. Oras na ng physical therapy, hindi oras ng kantahan. Nakita niya sa monitor kung paano ito tumango. Isang bahagyang pagyuko na tila humihingi ng paumanhin. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tinalikuran nito ang kamera at muling hinarap si Mateo. Maayos, naibalik na ang kaayusan. Pinanood ni Javier habang sinisimulan ni Veronica ang mga ehersisyo. Marahan, maingat, eksakto sa itinuro sa kanya ng mga therapist. Ang bawat pag-unat at pagbaluktot ng mga braso at binti ni Mateo ay ginawa nito ng may profesionalismo. Nakahinga ng maluwag si Javier, isa lamang itong maliit na aberya. Isang empleyadong kailangang paalalahanan ng kanyang lugar. Ibabalik na sana ni Javier ang kanyang atensyon sa stock market monitor nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin.
Sa monitor na nakatutok sa mukha ni Mateo, mayroong paggalaw. Hindi ito ang karaniwang pagkibot ng kalamnan. Iba ito. Pinindot niya ang zoom function. Lumapit ang imahe, naging malinaw ang bawat detalye sa mukha ng kanyang anak. Si Mateo, ang kanyang anak, na mas mailap ang reaksyon, na kahit kailan ay bihirang magpakita ng anumang emosyon, ang sulok ng bibig nito ay bahagyang nakaangat. Nakatitig ito sa direksyon ni Veronica at sa mga labi nito, dahan-dahan, halos hindi kapansin-pansin, ay namumuo ang isang ngiti. Isang totoong ngiti. Napahawak si Javier sa malamig na ibabaw ng kanyang mesa. Naramdaman niya ang pagbilis ng sarili niyang puso, isang bagay na hindi naitala ng anumang sensor sa silid na ito. Kumurap siya. Iniisip na baka namamalikmata lang siya. Isang laro ng liwanag at anino. Pero hindi. Nandoon pa rin ito. Ang ngiti ni Mateo. Payapa. Simple. Napako ang tingin ni Javier sa screen. Ang ngiting iyon, hindi iyon gawa ng teknolohiya. Hindi iyon resulta ng milyon-milyong pisong ibinuhos niya sa mga gamot at aparato. Hindi iyon naisulat sa anumang medical chart. Gawa iyon ng isang simpleng kanta. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, sa kanyang kaharian ng datos at kontrol, naramdaman ni Javier del Rosario ang isang bagay na hindi niya kayang sukatin. Isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Pagdududa. Ang boses mula sa intercom ay kasinlamig ng hangin na ibinubuga ng aircon. Bawat salita ni Sir Javier del Rosario ay tila isang utos na walang puwang para sa anumang tanong. Sa isang iglap, gusto sanang mga tuwira ni Veronica. Gusto niyang sabihin na ang kanta ay bahagi rin ng therapy, na ang musika ay gamot din. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Bago siya rito, isang hamak na tagapag-alaga mula sa tondo na nakatapak sa isang mundo ng salapi at kapangyarihan. Napayuko na lamang siya at tumango sa kamera, kahit alam niyang walang makakarinig sa kanyang pagsang-ayon. Opo, sir, bulong niya sa hangin. Sinunod niya ang utos. Itinigil niya ang pagkanta at sinimulan ang routine ng physical therapy na itinuro sa kanya. Ngunit habang marahan niyang iginagalaw ang mga braso at binti ni Mateo, hindi nawala sa kanyang isipan ang ngiti ng bata. Ang maliit na kislap na yon sa mga mata nito. Iyon ang kanyang naging sikretong sandata. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Veronica. Alam niyang bawat galaw niya ay tinitimbang, bawat salita niya ay sinusuri. Ang mga kamera sa dingding ay tila mga matang hindi pumipikit, laging nagbabantay. Ngunit sa halip na matakot, ginawa niya itong hamon. Hindi siya kumakanta ng malakas. Sa halip humuhuni na lang siya, mahinang-mahina, na tila isang bahagi na lang ng kanyang paghinga. Isang himig na tanging siya at ang mga bata lamang ang nakakarinig. Alam niyo ba, Mateo, Lucas? Sisimulan niya ang pagkukwento habang hinahaplos ng langis ang kanilang mga binti. Sa probinsya namin sa Bohol, ang dagat ay napakalinaw. Kitang-kita mo ang mga isda na sumasayaw sa ilalim. Ginagalaw niya ang kanyang mga kamay sa balat ng mga bata. Ginagaya ang pag-alo ng tubig. At ang buhangin doon, napakaputi. Kapag tinapakan mo, parang kinikiliti ang iyong mga paa. Dahan-dahan niyang kiniliti ang talampakan ni Lucas. At sa kanyang pagkagulat, naramdaman niya ang isang bahagyang pag-urong. Isang pagkibot ng mga daliri ng bata. Napangiti si Veronica, isang maliit na himala, isang senyales na hindi kayang itala ng mga kumikislap na makina sa kanilang paligid. Hindi niya ito isinulat sa report. Alam niyang babaliwalain lang ito. Para sa mga doktor at para kay Sir Javier, ang progreso ay sinusukat sa mga numero, sa mga anggulo ng paggalaw na naabot ng mga kasukasuan. Para sa kanya, ang progreso ay ang naramdaman niyang pagkibot, ang paminsan-minsang paglingon ni Mateo kapag naririnig nito ang kanyang huni. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang nurse na pakainin si Lucas, biglang pumasok si Javier sa silid.
Hindi ito karaniwan. Madalas, sa intercom lang niya ito naririnig. Napatayo ng tuwid si Veronica. Naramdaman niya ang bigat ng presensya nito sa silid. Kumusta ang progress? Tanong ni Javier. Ang mga mata ay nakatuon sa mga monitor sa tabi ng kama. Hindi sa kanya o sa mga bata. Mabuti po, sir. Magalang na sagot ni Veronica. Magana pong kumain si Lucas ngayon. Tumingin si Javier sa tray ng pagkain. Bahagyang naubos ang laman nito. Isang maliit na tagumpay kumpara sa mga nakaraang araw. Bago pa man siya makasagot, may narinig silang boses mula sa pintuan. Javi, nandito ka lang pala. Pumasok ang isang matangkad at mukhang kagalang-galang na lalaki na nakasuot ng puting Amerikana. Ngumiti ito nang malapad kay Javier. Ito si Dr. Ricardo Alcaraz. Madalas niya itong nakikita, ang pinakapinagkakatiwalaang doktor at kaibigan ng pamilya. Ricardo? Bati ni Javier. Bahagyang lumambot ang ekspresyon. Naglakad si Dr. Alcaraz palapit sa kama at tiningnan ang mga bata na para bang sinusuri ang isang mamahaling obra. You are doing a great job, Javi. You are giving them the best of the best. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Ngumiti ito, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Malamig ang mga iyon. Tila sinusuri siya tinanatantiya. At ikaw siguro ang bagong caregiver, sabi nito. Veronica Cruz po, Doc. Sagot niya. Bahagyang yumuko. Magaling, magaling, sabi ni Dr. Alcaraz habang tinatapik sa balikat si Javier. Pero alam mo, Javi, kailangan natin ng mas agresibong solusyon. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa therapy at pag-aalaga. Narinig ni Veronica ang mga salitang iyon at naramdaman niya ang isang bahagyang kaba. Mayroong mali sa tono ni Dr. Alcaraz. Mayroong pahiwatig ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki, muli niyang sinulyapan ng doktor. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita niya ito, isang mabilis na sulyap, isang pagtitig na puno ng pagtasa na tila tinitingnan siya hindi bilang isang tao, kundi bilang isang variable. Isang bagay na maaring makasira sa perpektong plano. Napabuntong hininga na lamang si Veronica at ipinagpatuloy ang pag-aasikaso kay Lucas. Nang gabing iyon, habang pauwi na siya, hindi niya maalis sa isip ang tingin na yon. Isang tingin na nagsasabing ang lahat ng kanyang ginagawang pag-aalaga, ang lahat ng kanyang munting himala, ay maaaring baliwalain at itapon na parang basura. Naramdaman niya ang pag-ipon ng maitim na ulap sa abot tanaw. Isang unos na paparating, ang opisina ni Javier del Rosario, ang kanyang santuwaryo. Dito, ang lahat ay may kaayusan. Ang mga libro sa estante ay nakaayos ayon sa kulay. Ang mga papel sa kanyang mesa ay nakasalansan ng perpekto. Dito, siya ang may kontrol. Ngunit ng umagang iyon, ang kanyang kaayusan ay sinira ng mga imaheng ipinapakita ni Dr. Ricardo Alcaraz sa malaking screen sa dingding. Tingnan mo ito, Javi, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Itinuro niya ang isang x-ray, madilim, nakakatakot. Ang mga buto ng kanyang mga anak ay tila mga basag na sanga na pilit pinagdudugtong. Ito ang hinaharap nila kung magpapatuloy tayo sa simpleng therapy. Degenerative. Pababa ng pababa ang kanilang kalidad ng buhay. Sunod-sunod na lumabas ang mga graph na may mga linyang pabulusok pababa. Mga salitang medikal na umalingaw sa silid. Spinal fusion, tendon lengthening, osteotomy. Ang bawat salita ay parang martilyo na pumupukpok sa puso ni Javier. Mayroon tayong pagkakataon, Javi, pagpapatuloy ni Dr. Alcaraz. Isang serye ng optimization surgeries. Oo, malaki ang gastos. Oo, may risk. Pero ito na ang pinakamagandang pag-asa natin. Ang tanging pag-asa. Napatingin si Javier sa labas ng bintana.
sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Ganito niya tiningnan ang buhay, isang serye ng mga problemang nangangailangan ng mga solusyon. At si Dr. Alcaraz, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, ang laging nagbibigay sa kanya ng mga solusyong yon. Gagawin ko ang lahat, mariing sabi ni Javier. Pilit tinatabunan ng takot sa kanyang boses. Ang lahat para sa kanila. Ngumiti si Dr. Alcaraz, isang ngiti ng tagumpay. Alam ko, Javi, alam ko. Sakto namang tumunog ang isang notifikasyon sa kanyang computer. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng inyong mga anak. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Habang nagbabasa, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga salita ay tumatalon mula sa screen, mga akusasyon na bumabaon na parang lason. Ginagamit ang mga mapanganib na haway o folk methods. Hindi sinusunod ang diet plan na itinakda ng mga nutrisyonista. Ipinipilit ang mga himala kaysa sa siyensya. Isang hindi profesional na panganib sa mga bata, walang pangalan, pero alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Veronica Cruz. Sa isang iglap, ang lahat ng pagdududa na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay napalitan ng nag-aalab na galit. Galit sa babaeng iyon, sa kanyang mga kanta, sa kanyang mga kwento, at galit sa sarili niya. Dahil sa isang saglit, nagpadala siya. Muntik na siyang maniwala. May problema ba? Tanong ni Dr. Alcaraz na napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Javier. Tumayo siya at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang ibalik ang kontrol. Nakita niya si Veronica sa pasilyo. Kalalabas lang mula sa silid ng mga bata. Ngumiti ito sa kanya. Isang simpleng ngiti na ngayon ay tila isang pang-iinsulto sa paningin ni Javier. Miss Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sir Javier, magalang nitong sagot. Hindi na namin kailangan ang serbisyo mo. Simula ngayon, tapos ka na sa kumpanya. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Veronica na mabilis na napalitan ng sakit. Bumuka ang bibig nito na para bang may gustong sabihin, ngunit isinara rin itong muli. Walang salitang lumabas. Hindi ko maaaring isugal ang kinabukasan ng mga anak ko sa mga pamahiin at sentimiento. Dagdag pa ni Javier, ang bawat salita ay kasing talim ng bubog. Kunin mo na ang iyong mga gamit at umalis ka na. Tumalikod siya, hindi na hinintay pa ang sagot nito. Hindi niya kayang tingnan ang mga matang iyon, mga matang puno ng luhang hindi pumapatak. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood niya ang paglabas ni Veronica sa gusali. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Pinanood niya ang maliit nitong figura na naglalakad palayo. Basang-basa, hanggang sa lamunin na ito ng kulay abong tanawin ng Makati. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Javier. Tapos na. Ito ang tamang desisyon. Bumalik siya sa kanyang control room, sa kanyang santuaryo. Ang lahat ng monitor ay nagpapakita ng normal na vital signs. Ang lahat ay tahimik. Ang lahat ay nasa ayos. Ngunit sa katahimikang yon, isang tunog ang pumunit sa hangin. Isang mahinang pag-iyak. Nagmumula ito sa speaker na konektado sa silid ni Lucas. Isang tunog ng lungkot. Isang tunog ng paghahanap. Isang tunog na hindi niya narinig mula nang dumating si Veronica. Biglang-bigla, ang perpektong katahimikan sa loob ng kanyang penthouse ay naging napakabigat, nakakabingi. At sa unang pagkakataon, natakot si Javier del Rosario sa katahimikang siya mismo ang lumikha. Ang tondo ay maingay. Ang tunog ng mga nagiinuman sa kanto. Ang sigaw ng mga batang naghahabulan sa eskinita. Ang walang tigil na ugong ng mga tricycle. Ito ang musikang kinagisnan ni Veronica. Dati,
Ang mga ingay na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, para itong mga pako na tumutusok sa kanyang pagod na isipan. Pagkatapos ng lamig at artipisyal na katahimikan ng penthouse sa Makati, ang pagbabalik sa Tondo ay parang pagbagsak mula sa langit pabalik sa lupa. Naramdaman niya ang hapdi. Hindi lang hapdi ng pagkawalan ng trabaho, kundi hapdi ng kawalan ng katarungan. Ang pakiramdam na para siyang langgam na anumang oras ay maaaring tapakan ng mga makapangyarihan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Pero hindi niya kaya. Sa gitna ng ingay ng Tondo, ang hinahanap-hanap niya ay ang katahimikan ng silid ng kambal. Ang mahinang tunog ng kanilang paghinga. Ang halos hindi marinig na pag-asa sa tuwing may isa sa kanila na bahagyang gumagalaw. Ang mga imahe nila ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. Ang seryosong mukha ni Mateo, ang malalamlam na mata ni Lucas. Isang hapon, dinala siya ng kanyang mga paa sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin, pinanood ang maruming alon na humahalik sa pampang. Ang amoy ng alat at usok ay pumuno sa hangin. Walang kamalay-malay, nagsimula siyang humuni. Ang luma at pamilyar na himig. Ang kantang nagbigay ng ngiti kay Mateo. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan, ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, kasabay ng pagsisimula ng ambon. Bakit napakasakit? Hindi niya sila kaano-ano. Ngunit sa maikling panahon, ang dalawang batang yon ay naging bahagi ng kanyang puso. At ngayon, may isang espasyo doon na walang laman. Isang espasyong naiwan sa pagitan ng Makati at Tondo. Ang penthouse ay bumalik sa dati nitong kaayusan. Eksakto sa oras ang pagbibigay ng gamot. Walang palya ang pagpapatakbo ng mga makina. Ang mga bagong yaya ay sumusunod sa bawat utos ng walang tanong. Perpekto. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Nawala na ang mahinang huni sa pasilyo. Nawala na ang mga kwento tungkol sa dagat ng Bohol. At kasabay ng pagkawala ni Veronica, nawala rin ang mga munting progreso. Sir, ayaw po talagang kumain ni Mateo. Sabi ng bagong yaya, ang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan ni Javier ang monitor. Itinutulak ni Mateo ang kutsara palayo sa bibig nito. Ang mukha ay nakakunot. Naging masungit ang mga bata. Madaling mainis. Ang mga katawan nila ay tila mas nanigas kaysa dati. Ako na ang bahala, mariing sabi ni Javier sa intercom. Pilit tinatago ang sariling pagkabigo. Pinasok niya ang silid, kinuha niya ang mangkok at kutsara. Mateo, sabi niya, sinubukang gawing malumanay ang kanyang boses. Anak, kumain ka na. Ngunit umiling lang ang bata at isinara ng mahigpit ang kanyang bibig. Naramdaman ni Javier ang pag-akyat ng inis. Bakit napakahirap nito? Sinusunod naman nila ang lahat ng sinasabi ng mga doktor. This is temporary. Bulong niya sa sarili habang pabalik sa kanyang opisina. Bahagi lang ito ng proseso bago ang operasyon. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Kinagabihan, tumawag ang telepono sa kanyang opisina. Si Dr. Emilio Reyes, ang batang physical therapist. Good evening, Sir Javier, sabi nito sa kabilang linya. Tumatawag lang po ako para i-report ang observations ko. I've noticed a significant regression in the twins' muscle responses this past week. May nagbago po ba sa kanilang routine? Nanigas si Javier. Isang profesional na ang nakapansin. Hindi na ito imahinasyon lamang. Wala. Everything is according to your plan. Malamig niyang sagot bago mabilis na ibinaba ang telepono. Hindi siya mapakali ng gabing iyon. Hating gabi na, pinuntahan niya ang silid ng kanyang mga anak. Walang mga yaya, walang mga doktor, sila lang tatlo. Umupo siya sa sahig, sa pagitan ng kanilang mga kama. Tinitigan niya ang kanilang mga payapang muka, ang kanyang mga anak, ang kanyang responsibilidad.
Sa gitna ng katahimikan na pinapatid lang ng mahinang tunog ng mga makina, hindi niya namalayan na may isang himig na namumutawi sa kanyang mga labi. Mahina, halos pabulong. Isang himig na narinig niya mula sa isang babaeng matagal na niyang pinalayas. Bigla siyang napahinto, gulat sa sarili. Kasabay noon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Dr. Alcaraz. Ang subject, Final Schedule and Consent Forms for Surgery. Binuksan niya ang email. Nandoon ang mga dokumento. Ang kailangan na lang ay ang kanyang pirma. Kinuha niya ang mamahaling pluma sa kanyang bulsa. Itinapat niya ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa tabi mismo ng cellphone kung saan nakabukas ang mga papeles na magtatakda ng kinabukasan ng kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang kamay. Nakatitig si Javier sa screen ng kanyang cellphone sa digital na kopya ng consent form. Ang kailangan lang ay isang click, isang electronic signature, at ang gulong ng kapalaran para kina Mateo at Lucas ay iikot na sa direksyong itinakda ni Dr. Alcaraz. Ang pluma ay nanatiling malamig sa kanyang kamay. Bakit siya nag-aalangan? Ito na ang solusyon. Ito na ang sagot na hinahanap niya. Ang pinakamahusay na siyensya. Ang pinakamagagaling na kamay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, umuulit-ulit ang tawag ni Dr. Reyes. May nagbago po ba sa kanilang routine? At kasabay nito, ang alaala ng isang himig na namutawi sa sarili niyang mga labi. Kinabukasan, habang pinipilit niyang ibalik ang atensyon sa trabaho, inanunsyo ng kanyang sekretarya ang pagdating ng isang bisita. Sir, nandito po si Dr. Emilio Reyes. Wala po siyang appointment pero papasukin mo siya. Mabilis na sagot ni Javier. Pumasok ang batang therapist. Bit-bit ang isang tablet. Mayroong determinasyon sa kanyang mga mata na hindi nakita ni Javier noon. Pasensya na po sa abala, Sir Javier. Magalang niyang sabi. Pero may kailangan po akong ipakita sa inyo. Hindi na naghintay pa ng imbitasyon si Dr. Reyes. Inilatag niya ang tablet sa mesa ni Javier at ipinakita ang mga graph at numero. Ito po ang baseline data ng kambal noong isang buwan. At ito naman po ang data mula kahapon. Tinitigan ni Javier ang screen. Malinaw ang pagkakaiba. Isang pagbaba. Isang pag-atras. Sir, ang operasyon na isinusuhesti ng konseho ay para sa mga kaso ng matinding spasticity at bone deformity. Base po sa sarili kong pagsusuri at sa datos na ito, wala pa po sa ganoong kalagayan ang mga anak ninyo. Ang kailangan po nila ay consistent, non-invasive therapy. Sinasabi mo bang mali ang buong medical council? Tanong ni Javier. Ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Umiling si Dr. Reyes. Hindi natinag. Hindi ko po sinasabing mali sila, sir. Ang sinasabi ko lang po, hindi kumpleto ang datos na pinagbabatayan nila. Mayroong puwang. Mayroong mga bagay na hindi nakikita sa x-ray. Mga bagay na hindi nakikita sa x-ray. Ang mga salitang yon ay tumama kay Javier na parang kidlat. Bigla, wala na siya sa kanyang malamig na opisina. Nasa isang puting silid siya ng ospital, ilang taon na ang nakalipas. Ang amoy ng antiseptic, ang mahinang tunog ng mga makina, at ang kanyang asawa, si Isabela, na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Javi, please! Pagmamakaawa nito, ang boses ay pagod na pagod na. Wag na. Ayoko na ng mga test. Ayoko na ng gamot. Gusto ko lang umuwi. Gusto ko lang kayo. Ngunit hindi siya nakinig. Naniwala siya sa mga doktor. Naniwala siya kay Ricardo Alcaraz na nagsabing meron pang isang huling pag-asa, isang experimental treatment. This is for the best, Bella, sabi niya noon. Trust me. Iyon ang huling pagkakataon na nakausap niya ito ng malinaw. Namatay si Isabela sa loob ng ICU, napapaligiran ng mga makina, hindi ng pamilya. Sir, okay lang po ba kayo? Napabalik si Javier sa kasalukuyan dahil sa boses ni Dr. Reyes. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Salamat, Dr. Reyes. Pag-aaralan ko ito.
Nang makaalis na ang therapist, mabilis na tumayo si Javier. Naglakad siya papunta sa isang pinto sa likod ng kanyang bookshelf, ang lumang home office ni Isabela na hindi niya binuksan sa loob ng maraming taon. Pinihit niya ang seradura. Sinalubong siya ng alikabok at ng pamilyar na amoy ng lavender, ang paboritong pabango ng kanyang asawa. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na para bang naghihintay lang sa pagbabalik nito. Mayroon siyang hinahanap. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sa ilalim ng mesa nakita niya ito. Isang lumang kahon na may markang Bella. Personal. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato, mga sulat, at mga medical file ni Isabela. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na leather-bound journal. Ang kanyang diary. Nanginginig ang mga kamay ni Javier habang binubuklat niya ang mga pahina. Mga sulat kamay ni Isabela. Mga kwento tungkol sa kanilang dalawa, tungkol sa kanyang pagbubuntis sa kambal. Nilaktawan niya ang mga masasayang alaala at pumunta sa mga huling pahina. Ang mga sulat ay naging nanginginig, mahirap basahin, hanggang sa marating niya ang pinakahuling entry. Ang mga salita ay tila isinulat ng may buong natitirang lakas. Hindi nakikinig si Ricardo. Ang sakit lang ang nakikita niya. Hindi ako. Javi, huwag mong hayaang ang takot mo ang magdesisyon para sa pagmamahal mo. Huwag mo sanang ulitin ang pagkakamaling ito. Nabitiwan ni Javier ang diary. Bumagsak ito sa sahig, gumawa ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng silid. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang pader ng kontrol, ng datos, ng siyensya, ay nagsimulang magkabitak-bitak. Nakatayo si Javier sa gitna ng opisina ni Isabela. Ang diary ay nasa sahig na parang isang basag na pangako. Ang mga salita ng kanyang yumaong asawa ay umuukit sa kanyang isipan, isang babalang huli na niyang narinig. Huwag mong hayaang ang takot mo ang magdesisyon para sa pagmamahal mo. Pero iyon mismo ang ginawa niya. Muli, dinampot niya ang diary. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Ang kalungkutan ay nag-aalab na ngayon at nagiging isang mapanganib na anyo ng hinala. Hindi na ito tungkol sa pagdududa sa sarili. Ito ay tungkol sa pagdududa kay Ricardo Alcaraz. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag, hindi sa isang doktor o sa isang board member. Tumawag siya sa isang private investigator, isang taong dalubhasa sa paghuhukay ng mga lihim na itinatago ng mayayaman at makapangyarihan. I have a target, sabi ni Javier sa telepono. Ang boses ay mababa at walang anumang emosyon. Dr. Ricardo Alcaraz, I want to know everything. His financials, his connections, lahat. At siguraduhin mong hindi ka matutunugan. Hindi nagtagal. Nagsimulang dumating ang mga impormasyon. Sa una, mga encrypted na email lang. Mga financial report na nagpapakita ng mga kahina-hinalang investment. Isang gabi, habang sinusuri ang mga dokumento, natigilan si Javier. Nakita niya ang isang pangalan ng kumpanya na pamilyar sa kanya, MedTech Solutions. Ito ang pangunahing supplier ng mga surgical equipment na gagamitin sana sa operasyon ng kanyang mga anak. At ayon sa report, si Dr. Alcaraz ay mayroong malaking shares dito sa pamamagitan ng isang dummy corporation. Conflict of interest, bulong ni Javier, isang malinaw na kaso ng katiwalian. Pero para sa kanya, kulang pa. Masyadong simple, masyadong pangkaraniwan ang kasakiman. Ang nararamdaman niya ay mayroong mas malalim, mas personal na nakatago sa likod nito. Hanapin mo ang pinanggalingan ng isang email. Utos niya sa investigador. Anonymous, ipapasa ko sa iyo ang detalye. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang investigador. Sir, na-trace na namin, galing sa isang public cafe sa Quezon City. Gumamit ng VPN para itago ang lokasyon. It's a dead end.
Napapikit si Javier sa pagkadismaya. Pero, pagpapatuloy ng investigador, nakuha namin ang access sa CCTV ng cafe noong oras na ipinadala ang email. May isang lalaking kahina-hinala. Hindi namin makita ang muka, pero meron siyang suot na singsing. Isang family signet ring. Ipinadala ng investigador ang isang screenshot. Malabo ang imahe, pero malinaw ang gintong singsing sa daliri ng lalaki habang nagtatype ito sa laptop. Isang pamilyar na disenyo. Mabilis na binuksan ni Javier ang isang lumang litrato sa kanyang computer. Isang litrato mula sa binyag ng kambal. Nakatayo sa tabi niya si Ricardo Alcaraz, ang ninong ng mga bata. Nakangiti sa kamera. Nakapatong ang kamay nito sa kanyang balikat. At sa daliri nito, suot-suot nito ang eksaktong singsing, ang signet ring ng pamilyang Alcaraz. Bumagsak ang lahat ng hangin mula sa baga ni Javier. Siya, si Ricardo, ang kaibigan ng kanyang ama, ang pinagkakatiwalaan niyang doktor, ang taong gumabay sa kanya sa pinakamadilim na yugto ng buhay niya. Siya ang nagpadala ng email, siya ang sumira kay Veronica. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Ang pagpipilit ni Ricardo sa mga agresibong gamutan para kay Isabela. Ang mga salita sa diary. Ang biglaang paglitaw ng plano para sa operasyon ng kambal. Ang pagtanggal kay Veronica, ang tanging hadlang sa planong yon. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kontrol. Tungkol sa pag-aalis ng anumang bagay na hindi niya maintindihan, anumang bagay na hindi niya kayang sukatin. Para kay Ricardo, si Veronica at ang kanyang mga himig ay isang kaguluhan sa kanyang perpektong mundo ng siyensya. Isang banta. Naramdaman ni Javier ang paglamig ng buong paligid. Ang lason ay hindi lang pala sa mga akusasyon sa email. Ang lason ay ang mismong tao na nag-aalok sa kanya ng lunas sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Ricardo Alcaraz. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang mga ito ay matatag, puno ng isang nakakapasong galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tumunog ang telepono, 1 beses, 2 beses. Javi, napatawag ka. Masayang bati ni Ricardo sa kabilang linya. Hindi pinansin ni Javier ang pagbati. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay malamig na parang yelo. Ricardo, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Natahimik ang kabilang linya. Tungkol kay Isabela, pagpapatuloy ni Javier, at tungkol sa mga anak ko. Ang opisina ni Dr. Ricardo Alcaraz ay isang testamento sa kanyang tagumpay. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga parangal at diploma mula sa mga kilalang unibersidad. Ang mamahaling kahoy ng kanyang mesa ay kumikinang sa ilalim ng malumanay na ilaw. Ito ay isang silid na idinisenyo para magbigay ng tiwala at kapanatagan. Ngunit ng gabing iyon, ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng hindi sinasabing mga salita. Javi, umupo ka, sabi ni Ricardo. Iginagaya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang ngiti ay naroon pa rin, ngunit ito ay tila isang maskarang pilit na ikinabit sa kanyang mukha. Hindi umupo si Javier, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang postura ay matigas na parang bato. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Ang tunog ng pagtama nito sa makintab na kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ano dato? Tanong ni Ricardo. Bahagyang kumunot ang noo. Ang shares mo sa Medtech Solutions. Simpleng sagot ni Javier. Ang singsing ng pamilya mo sa isang cafe sa Quezon City. Ang mga medical record ni Isabela na tinago mo sa ospital. Isa-isang binanggit ni Javier ang mga ebidensya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Habang nagsasalita si Javier, dahan-dahang nawala ang nangiti sa mukha ni Ricardo. Napalitan ito ng isang malamig na kalkulasyon. Hindi siya nagpakita ng gulat. Hindi siya nagpakita ng takot.
Sa halip, sumandal siya sa kanyang upuan, pinagkrus ang kanyang mga braso at tinitigan si Javier. Akala ko mas matalino ka, Javi, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya na para bang isang guro na nabigo sa kanyang paboritong estudyante. Akala ko, naiintindihan mo na ginagawa ko to para sa'yo, para sa legacy ng pamilya Del Rosario. Legacy? Hindi makapaniwalang tanong ni Javier. Sinungaling ka. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang sakit ng asawa ko at ng mga anak ko para sa pera. Dito, isang tawa ang kumawala mula kay Ricardo. Isang tawang mapakla at puno ng pang-aalipusta. Pera? Javi, ang pera ay simpleng produkto lang ng kapangyarihan. Ang pinag-uusapan natin dito ay kaayusan, kadalisayan. Tumayo si Ricardo at lumakad palibot sa kanyang mesa, papalapit kay Javier. Ang asawa mo, si Isabela, mahina siya. Nagpadala siya sa emosyon. Sinubukan ko siyang iligtas, pero pinili niyang sumuko. Hindi siya sumuko. Sigaw ni Javier, ang kanyang pagpipigil ay unti-unti nang bumibigay. Gusto lang niyang maging payapa. Ang kapayapaan ay isang ilusyon para sa mahihina. Mariing sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. At ang mga anak mo, sila ay isang depekto. Isang pagkakamali sa isang perpektong linya ng lahi. Ang ginagawa ko ay hindi paggagamot. Ito ay pagtatama. At yung babaeng yun mula sa tondo, si Veronica, siya ang panganib. Dahil tinuturuan niya kayo na tanggapin ang depekto. Tinuturuan niya kayo na mahalin ang kahinaan. Napako si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang iyon, mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ito pala ang tunay na Ricardo Alcaraz, isang taong may mapanganib na pananaw. Nakatago sa likod ng isang maskara ng kabutihan. Tapos ka na, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ibabaon kita, Ricardo. Ngumisi si Ricardo. Talaga ba? Subukan mo. Subukan mong kasuhan ng pinakarespetadong doktor sa bansa. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng publiko? Isang nagluluksang ama na nawala sa katinuan. Inaatake ang taong walang ibang ginawa, kundi tulungan siya. Sasabihin ko sa lahat kung paanong ang pag-aalinlangan mo ang nagpalala sa kondisyon ni Isabela. Sasabihin ko sa kanila na ngayon, inuulit mo ang pagkakamali sa iyong mga anak dahil sa impluwensya ng isang manggagamot na walang lisensya. Isang suntok sa sikmura. Gagamitin ni Ricardo ang sariling takot at pagkakasala ni Javier laban sa kanya. Ipapakita siya sa buong mundo bilang isang ama na bigo. 2 beses, naramdaman ni Javier ang panghihina ng kanyang mga tuhod, nawala ang kanyang galit, napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Si Ricardo ang may hawak ng lahat ng baraha, ang kanyang reputasyon, ang kanyang koneksyon. At ang pinakamalakas na sandata, ang nakaraang pagkakamali ni Javier. Lahat ay nawala. Tumalikod si Javier at naglakad palabas ng opisina, walang sinasabi. Narinig niya ang tawa ni Ricardo sa kanyang likuran. Isang tunog na susundan siya hanggang sa kanyang mga bangungot. Nakarating siya sa kanyang sasakyan sa basement parking. Umupo siya sa driver's seat. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Sa labas, nagsimulang bumuhos muli ang ulan. Ang malalakas na patak ay tumatama sa windshield. Iyon na. Ito ang dulo. Siya ay isang bihag ng kanyang nakaraan at ang kinabukasan ng kanyang mga anak ay nakasalalay sa kamay ng isang halimaw. Ibinagsak niya ang kanyang noo sa manibela. Ang matigas na katad ay malamig sa kanyang balat at doon, sa dilim ng kanyang sasakyan, habang ang mundo sa labas ay binubura ng ulan, sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Isabela, humagulgol si Javier del Rosario, isang iyak na walang tunog, puno ng pagsisisi, takot
at ganap na kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi ang mukha ni Ricardo, hindi ang mukha ng kanyang mga anak, ang mukha ni Veronica. At ang mga salita nito na bumabalik sa kanya na parang isang panalangin mula sa malayo. Ang progreso po ngayon ay isang kanyang ngiti at 2 segundo ng kapayapaan. Isang ngiti. Kapayapaan. Mga bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang file ng mga empleyado. Hinanap niya ang pangalan ni Veronica Cruz. Nandoon ang address nito. Isang maliit na bahay sa isang eskinita sa Tondo. Ang amoy ng Tondo ay hindi nagbabago. Isang pinaghalong amoy ng dagat, usok mula sa mga nag-iihaw at ang hindi maikakailang singaw ng buhay ng napakaraming tao sa isang maliit na espasyo. Para kay Veronica, ito ang amoy ng tahanan, isang lugar na parehong magulo at pamilyar. Sinusubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Tumutulong siya sa kanyang tiyahin sa maliit nitong karinderya. Nakikipagkwentuhan siya sa mga kapitbahay. Ngumingiti siya. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, mayroong isang puwang na hindi mapunan. Isang hapon, habang naghihiwa siya ng mga gulay, isang kaguluhan ang nagsimula sa labas. Nagsisigawan ang mga bata. Nagsisilip ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Ano yon? Tanong ng kanyang tiyahin. Sumilip si Veronica sa labas at halos mabitiwan niya ang hawak na kutsilyo. Sa makipot nilang eskinita, kung saan mga tricycle at pedicab lang ang karaniwang dumadaan, ay nakaparada ang isang makinang at itim na kotse. Isang sasakyang tila nagmula sa ibang planeta. At mula sa loob nito, lumabas ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Si Javier del Rosario, pero iba ang itsura nito ngayon. Wala na ang aroganteng tindig, ang matalim na tingin ng isang CEO. Ang suot niyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At sa ilalim ng kanyang mga mata, mayroong malalalim na marka ng pagod at kalungkutan. Para siyang isang gusaling matayog na unti-unting gumuho mula sa loob. Naglakad ito palapit sa kanya, hindi pinapansin ng mga usyosong mata sa paligid. Tumigil ito sa kanyang harapan. Ang dating espasyo sa pagitan ng amo at empleyado ay tila mas lumiit ngayon. Pinilit ni Veronica na maging matatag. Sir Javier, anong ginagawa niyo rito? Tinitigan siya ni Javier at sa kanyang mga mata nakita ni Veronica ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kahinaan. Veronica, sabi nito, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Nagkamali ako. 2 salita. Ngunit para kay Javier del Rosario, ang pagsasabi noon ay tila mas mahirap pa kaysa sa pagsasara ng 1 bilyong pisong kasunduan. Nabulag ako ng takot. Hinayaan kong kontrolin ako ng mga taong akala ko ay mapagkakatiwalaan ko. Hindi alam ni Veronica kung anong sasabihin. Ang galit na inipon niya sa kanyang dibdib ay tila unti-unting natutunaw, napapalitan ng pagtataka. Nagpatuloy si Javier, ang mga salita niya ay hindi na utos, kundi isang pakiusap. Kailangan kanila, Veronica, si Mateo, si Lucas, sila. Hindi sila pareho mula nang umalis ka, at ako, hindi ko alam ang gagawin. Ito na ang pinakamatapat na salitang narinig niya mula sa lalaking ito. Ang pag-amin ng isang taong sanay na laging alam ang lahat ng sagot. Natahimik si Veronica. Isang bahagi niya ay gustong sumigaw, isumbat ang lahat ng sakit at kahihiyang idinulot nito sa kanya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita sa pagngiti ni Mateo at nakaramdam sa pagkibot ng mga daliri ni Lucas, ay nakaramdam ng awa, hindi para sa CEO na nasa harapan niya, kundi para sa isang amang nalulunod at desperadong naghahanap ng salbabida. Babalik ako, sabi niya sa wakas, at nagulat siya sa sarili niyang mga salita. Pero sa isang kondisyon.
Tumingin si Javier sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Kahit ano. Huminga ng malalim si Veronica. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Wala ng mga kamera, mariin niyang sabi. Wala ng mga monitor na laging nakabantay sa bawat galaw namin. Kung babalik ako, kailangan niyong magtiwala. Magtiwala sa akin at magtiwala sa sarili ninyong mga anak. Hayaan niyo akong alagaan sila gamit ang aking mga kamay, hindi sa pamamagitan ng mga makina. Sandaling natigilan si Javier. Ang hiling ni Veronica ay hindi lang pagbabago sa protokol. Ito ay isang hamon sa buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang pag-alis sa mga kamera ay pag-alis sa kanyang kontrol. Tiningnan niya ang mga mata ni Veronica. Mga matang matatag, walang takot. Mga matang nag-aalok hindi ng isang solusyon, kundi ng isang bagay na mas mahalaga, tiwala. Dahan-dahan, tumango si Javier. Walang pag-aalinlangan. Tatanggalin ko lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Nakita ni Veronica, hindi na ang makapangyarihang si Sir Javier del Rosario. Ang nakita niya ay isang ama. Isang amang takot at nasasaktan na handang isuko ang kanyang kaharian para sa kanyang mga anak. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang simpleng gesto. Nag-alinlangan sandali si Javier bago niya ito tinanggap. Ang kanyang kamay ay malamig. Ang kay Veronica ay mainit. Kung gayon, sabi ni Veronica, ang kanyang boses ay matatag na. Magsimula tayong muli. Ang mga sumunod na linggo sa penthouse ng mga Del Rosario ay isang tahimik na revolusyon. Isa-isang tinanggal ang mga kamera sa dingding, nag-iwan ng mga bakas na parang mga pilat. Ipinasara ni Javier ang kanyang control room. Ang mga monitor na dati nagpapakita ng vital signs ay madilim na at walang buhay. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa penthouse ay hindi na nakakabingi-igi, kundi payapa. Ang silid ng kambal ay hindi na mukhang hospital suite. Sa tulong ni Dr. Reyes, ginawa itong isang therapeutic playroom. Pinalitan ng mga makukulay na banig at malalambot, naunan ang mga malamig na metal. Ang himig ng mga makina ay napalitan ng musika mula sa isang maliit na radyo at madalas ng boses ni Veronica na kumakanta habang nagpapatuloy ang therapy. At si Javier, hindi na siya isang anino sa likod ng mga monitor. Naroon siya. Sa sahig, kasama nila. Nakatayo siya sa likod ni Lucas. Ang kanyang malalaking kamay ay nakaalalay sa maliliit na balikat nito habang tinutulungan itong balansehin ang sarili sa isang therapy ball. Tumatawa siya kapag kinikiliti ni Mateo ang kanyang braso. Natututo siyang intindihin ang wika ng kanyang mga anak. Hindi sa pamamagitan ng mga numero, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga mata at ngiti. Magaling Lucas, ang galing-galing. Sigaw ni Veronica isang hapon, pumapalakpak. Nakapatong ang dalawang kamay ni Lucas sa isang mababang lamesa at sa loob ng 3 buong segundo, nanatili siyang nakatayo sa sarili niyang mga paa, nanginginig ngunit matatag. Napatingin si Javier kay Veronica. At sa kanilang mga mata, nagbahagi sila ng isang sandali ng purong tagumpay. Ngunit habang ang pag-asa ay muling sumisibol sa loob ng penthouse, alam nilang mayroon pa silang isang laban na kailangang harapin sa labas. Handa na ba tayo? Tanong ni Javier isang gabi. Nasa opisina niya sila. Siya, si Veronica, at si Dr. Reyes. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalatag ang lahat ng kanilang ebidensya. Ang mga financial record, ang testimonya ng investigador, ang detalyadong ulat ni Dr. Reyes tungkol sa tunay na kondisyon ng kambal at ang diary ni Isabela. Handa na! Matatag na sagot ni Dr. Reyes. Tumango si Veronica. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Hindi na siya ang babaeng mahiyain na yumuyuko na lang. Ang pagmamahal niya sa mga bata ay nagbigay sa kanya ng tapang. Ang emergency board meeting ng ospital ay puno ng tensyon.
Ang pinakamaimpluwensyang mga doktor at administrator ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mahogany table. Sa pinakadulo, nakaupo si Dr. Ricardo Alcaraz. Ang kanyang mukha ay kalmado at kagalang-galang. Pumasok sina Javier, Veronica, at Dr. Reyes. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Javier, anong ibig sabihin nito? Tanong ng chairman ng board. Hindi sumagot si Javier. Ibinigay niya ang folder ng mga ebidensya sa chairman. Habang nagbabasa ang mga board member, nagsimula siyang magsalita. Isinalaysay niya ang lahat. Ang panggigipit na naranasan niya para kay Isabela, ang manipulasyon sa kondisyon ng kanyang mga anak, ang kasakiman at ang mapanganib na ideolohiya ni Ricardo. Tumayo si Dr. Alcaraz, isang mapangutyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ito ay katawa-tawa. Sabi niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ito ang mga salita ng isang desperadong ama na impluwensyahan ng isang walang lisensyang caregiver at isang batang therapist na naghahangad ng katanyagan. Nasaan ang inyong patunay? Kalmado siyang humarap sa lahat. Ang tanging gusto ko ay ang ikabubuti ng pamilya Del Rosario. Si Javier, sa kanyang kalungkutan, ay hindi na makapag-isip ng tama. Maraming board member ang tumango, tila naniniwala sa kanyang mga salita. Mukhang matatalo na sila. Ngunit hindi natinag si Javier. Mayroon kang punto, Ricardo? Sabi niya, at lahat ay nagulat sa kanyang pagsang-ayon. Ang mga papel ay maaaring pekeen. Ang mga salita ay maaaring baluktutin. Huminga siya ng malalim. Kaya naman, nagdala ako ng ebidensyang hindi mo kayang pasinungalingan. Kinuha niya ang isang remote at pinindot ito. Isang malaking screen sa dingding ang umilaw, walang nagsalita. Ang tanging maririnig sa video ay isang mahinang himig. Ang boses ni Veronica na kumakanta. Ang video ay nakatutok sa isang batang lalaki na nakatalikod. Dahan-dahan, gamit ang isang lamesa bilang suporta, sinubukan ng bata na tumayo. Nanginginig ang kanyang mga binti. Halos matumba ito. Ngunit muli niyang sinubukan. At pagkatapos, nangyari ito. Dahan-dahan, binitiwan ng bata ang lamesa. Nakatayo siya. Mag-isa. Nanginginig. Pero nakatayo. Pagkatapos ay lumingon siya, na para bang narinig niya ang tawag ng kanyang pangalan. Ang mukha ni Lucas ay lumitaw sa screen, maliwanag at nakangiti. Isang malakas na paghinga ang narinig mula sa mga tao sa silid. Ayon sa iyong diagnosis, Ricardo, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ito ay imposible. Ayon sa iyo, ang batang ito ay nangangailangan ng sunod-sunod na operasyon para lang makaupo ng maayos. Pero heto siya, nakatayo. Ang tanging gamot na ibinigay namin sa kanya ay pag-asa, pasensya, at pagmamahal. Lahat ng mata ay napunta kay Dr. Alcaraz. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang maskara ng pagiging kagalang-galang ay nabasag. Ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara. Ngunit walang salitang lumalabas. Tiningnan siya ng chairman ng board. Ang mukha nito ay puno ng hindi maitagong galit at pagkadismaya. Ricardo, meron ka bang maipapaliwanag dito? Ngunit si Dr. Ricardo Alcaraz ay wala nang masabi. Sa harap ng buhay na ebidensya ng isang himala, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho. Ang pagbagsak ni Dr. Ricardo Alcaraz ay mabilis at malakas. Ang video ni Lucas na tumatayo ay kumalat na parang apoy. Kasabay ng mga ebidensyang inilatag ni Javier, gumuho ang imperyo na binuo ni Alcaraz sa loob ng maraming dekada. Tinanggalan siya ng lisensya, naharap sa napakaraming kaso at ang kanyang pangalan na dating simbolo ng karangalan ay naging simbolo ng kasakiman at panlilinlang. Ngunit hindi nagdiwang si Javier. Sa halip, hinarap niya ang sarili niyang responsibilidad. Tumayo siya sa harap ng media, hindi para ipagyabang ang kanyang tagumpay, kundi para aminin ang kanyang pagkakamali. Ako rin ay may sala, sabi niya sa isang press conference
Si Veronica ay tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, hindi bilang empleyado, kundi bilang isang katuwang. Hinayaan kong diktahan ng takot ang aking mga desisyon. Pinondohan ko ang isang sistema na mas pinahahalagahan ang kita kaysa sa tunay na pag-aaruga. At para itama iyon, simula ngayon, ilalaan ko ang isang malaking bahagi ng yaman ng Del Rosario para itatag ang Isabella's Hope Foundation. Ang pundasyon, ipinaliwanag niya, ay magbibigay ng libreng therapeutic services para sa mga batang may espesyal na pangangailangan mula sa mga mahihirap na komunidad, mga serbisyong nakabatay sa pasensya, pag-unawa at koneksyon ng tao, hindi sa mga mamahaling makina. Ang kanyang personal na trahedya ay magiging pag-asa para sa marami. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Bohol ay may dalang alat at tamis. Ang araw ay ginintuan, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay isang walang hanggang himig. Sa puting buhanginan, dalawang maliliit na bata ang naglalakad. Magkahawak kamay. Ang kanilang mga hakbang ay hindi perpekto, bahagyang nanginginig, paminsan-minsan ay nawawalan ng balanse. Ngunit sila ay sumusulong. Papalapit sa dagat. Sina Mateo at Lucas, dahan-dahan lang. Sigaw ng isang babae. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Si Veronica. Nakaupo siya sa buhangin. Ang kanyang mukha ay maningning sa ilalim ng araw. Pinapanood ang bawat hakbang ng dalawa. Ilang metro sa likod niya, nakatayo si Javier. Hindi na niya sinusubaybayan ang bawat galaw. Hindi na niya sinusukat ang bawat progreso. Sa halip, pinapanood niya lang sila. Ang kanyang mga anak, na tinatawanan ang bawat pagdampi ng alon sa kanilang mga paa. At ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Veronica. Sa loob ng ilang sandali, tahimik lang silang dalawa. Pinapanood ang kambal. Sinabi mo sa kanila na ang dagat dito ay malinaw. Basag ni Javier sa katahimikan, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tama ka nga. Tumingin sa kanya si Veronica. Sinabi ko rin sa kanila na ang buhangin ay nakakakiliti. Nagtawanan sila. Isang tawanan na malaya at magan. Veronica, sabi ni Javier, ang kanyang boses ay naging seryoso. Salamat. Umiling si Veronica. Wala po yun, sir. Trabaho ko lang po. Hindi, mariing sabi ni Javier. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi na, sir. Javier na lang. At salamat. Hindi dahil sa pagtulong mo sa mga anak ko na makalakad. Huminga siya ng malalim. Salamat. Dahil tinulungan mo akong makita sila. At tinulungan mo akong mahanap muli ang sarili ko. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Veronica ang isang init na kumalat sa kanyang dibdib. Mas mainit pa kaysa sa araw ng Bohol. Hindi na tumingin si Javier sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Veronica. Sa kanyang mga mata, nakita ni Veronica hindi na ang isang biyudong puno ng takot o isang CEO na puno ng kapangyarihan. Nakita niya ang isang lalaki. Isang lalaking natutong ang tunay na lakas ay hindi na sa pagkontrol, kundi na sa pagpapakumbaba at pagtanggap. Sa di kalayuan, sumigaw si Mateo. Mama V, Papa Javi, halik kayo! Napangiti sila. Si Javier ang unang tumayo at inilahad ang kanyang kamay kay Veronica. Tinanggap niya ito. At magkahawak kamay. Sabay silang naglakad. Sumusulong. Papalapit sa kanilang mga anak, papalapit sa dagat, papalapit sa isang bagong simula na binuo hindi sa pundasyon ng takot, kundi sa walang hanggang lakas ng pag-asa at pag-ibig. Ang dating imposible, ngayon ay naglalakad sa dalampasigan. Isang taon ang lumipas. Ang bahay na tinutuluyan nila sa Bohol ay simple lamang. Gawa sa kahoy, may malalapad na bintana na laging bukas para pumasok ang hangin mula sa dagat.
Malayo ito sa malamig na salamin at bakal ng penthouse sa Makati. Dito, ang tanging maririnig ay ang alon, ang huni ng mga ibon, at ang tunog ng mga Crayola sa papel. Sa sahig ng kanilang sala, seryosong-seryoso si Mateo habang gumuguhit ng isang malaking dilaw na araw. Sa tabi niya, si Lucas ay abala sa pagpapatong-patong ng mga kahoy na bloke, bumubuo ng isang toring kasing gulo at kasing saya ng kanyang mga tawa sa tuwing ito ay guguho. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Javier. Sa kanyang kamay ay isang tasa ng kape. Sa kanyang tabi, si Veronica na naghahanda ng merienda para sa mga bata. May isang komportableng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang nabuo ng maraming pinagsamahang umaga at gabi. "Tingnan mo sila," mahinang sabi ni Javier, na para bang takot na baka masira ang sandali. "Sino ang mag-aakalang posible to?" Ngumiti si Veronica, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Mula noon, alam ko nang posible. Tumingin si Javier sa kanya. Sa loob ng 1 taon, nasaksihan niya kung paano namukadkad si Veronica. Hindi na siya ang mahiyain at laging yumuyukong caregiver. Ang kanyang mga ngiti ay mas malawak na. Ang kanyang mga tawa ay mas malakas. Ang pagmamahal na ibinubuhos niya sa mga bata ay siya ring naghilom sa sarili niyang mga sugat. "Veronica," muling sabi ni Javier, mas seryoso na ngayon. Lumingon ito sa kanya. Gusto kong itigil mo na ang pagiging caregiver nila." Natigilan si Veronica. Ang hawak niyang kutsilyo ay nanatili sa ere. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkalito. "Anong ibig mong sabihin?" Lumapit si Javier. Kinuha niya ang kamay ni Veronica at marahang ibinaba ito sa lamesa, kasama ang kutsilyo. Hinawakan niya ang 2 kamay nito. "Ang ibig kong sabihin," pagpapatuloy niya, tinititigan ng mga mata nito, "ay ayoko nang maging empleyado kita. Ayoko nang maging Mama V ka lang nila. Dahil iyon ang trabaho mo." Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng salitang matagal na niyang gustong sabihin. "Gusto kong maging ina ka na nila. Isang tunay na ina. At gusto kong maging kabiyak ka sa buhay ko. Hindi dahil kailangan ka ng mga anak ko, kundi dahil kailangan kita." Naramdaman ni Veronica ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luhang namuo ay hindi na dahil sa sakit o kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya. "Javier," iyon lang ang nasabi niya. "Alam kong hindi ako perpekto." Pag-amin ni Javier, "Marami akong pagkakamali. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Hindi ito isang penthouse sa Makati o isang bahay sa tabi ng dagat. Ang tahanan ko ay kung nasaan kayong tatlo." Hindi na napigilan ni Veronica ang kanyang mga luha. Tumulo ito sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango siya. "Oo, Javier. Oo." Sa sandaling iyon, tila narinig sila ng kambal. "Papa! Mama!" Sigaw ni Lucas, itinuturo ang naguhong tore. Nagkatinginan sina Javier at Veronica at sabay na tumawa. Ang mga salitang papa at mama ay hindi na lang basta tawag. Ito na ay isang katotohanan. Lumapit sila sa mga bata at niyakap silang 2. 4 sila, magkakayakap sa sahig ng kanilang simpleng tahanan. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Wala ng mga pader na may mata. Wala ng mga makinang nagsusukat sa bawat hininga. Ang tanging naroon na lamang ay ang pintig ng 4 na pusong sabay-sabay na tumitibok sa isang tahanang binuo ng tiwala, pinatibay ng pagpapatawad, at pinuno ng pag-ibig na sa wakas ay natagpuan ang tunay nitong anyo.